Magandang umaga po sa bawat isa at welcome sa lahat at sa ating first timer sa aming pastora. Welcome back. Salamat sa Panginoon. Tayo po muna ay saglit na tumayo at manalangin. Amen. Father God, salamat po Ama sa pagkakataong ito, Panginoon. Salamat Lord sa napakagandang panahon na pinagkaloob sa iyong mga anak. Dalahin ko, Ama, bigyan mo kami ng matalinuhan, ang aming maunawaan ng iyong mga salita sa mga ito. Pagwalahin mo, Lord, ang iyong mga anak sa dakang ito, Panginoon, at kung meron mong may karamdaman, pagalingin mo, Ama. At lalo-tigit, Panginoon, yung mga hindi naka-attend dahil mayroong karamdaman, pagalingin mo, Lord. Salamat, Panginoon, pagpalain mo yung mga anak, ang iyong mga salita, Panginoon, sa umagang ito, ay pagpalain, basbasan, Panginoon, upang ito'y maging lakas sa amin, Panginoon. Salamat, Lord. Pagpalain mo ba yung Panginoon, ako Lord, bilang likod mo, bigyan mo ako ng wisdom at talinuhan, Ama, na magamit, Panginoon, para sa iyong gawain sa mundo ito. Ang iyong kabutihan, Panginoon, na siyang maluwala, maihayag sa umagang ito, Father God. Palain ang bawat isa, pamadalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Lord. Thank you po sa bawat isa. Salamat sa Panginoon. Ang pamagat po ng ating pag-aalala ngayong umaga, mga sandatang kaloob ng Diyos. Mga sandatang kaloob ng Diyos sa atin. May mga sandata pong kaloob ng Panginoon sa buhay natin. Pag tayo po ay nagkikipagdigma, na talagang, ano po mga sandata ang binibigay ng Diyos sa atin? Mamaya po malalaman natin kung ano mga sandata ang binibigay ng Panginoon sa atin. Sabi po sa Ephesians chapter 6, verse 10 hanggang 13, ang sabi po rito, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kakalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito. Sa mga hukbong espiritual, sa kasamaan sa himpapawid, kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama upang pagkatapos ng labanan, matatag pa rin kayong nakatayo. Salamat sa Panginoon, sa kanyang mga salita. Mayroon sandata na ibinibigay ang Panginoon. Parang sa mga military, diba? Mga military, bago susugod, dapat naka-uniform, full battle talaga sila. May mga gamit sila bago sumugod. Kahit yung mga traffic enforcer dito sa kalsada, pag may mga traffic enforcer sa kalsada na hindi naka-uniform, sa tingin mo igagalang ng tao. Pag magtitit yan, baka magalit pa yung titititan kasi wala silang uniform. Pero pag naka-uniform, kahit isang tao yan, lahat kayo titigil. At dahil dun sa uniform niya, iginagalang mo siya. Diba? Dahil doon, kasi pag hindi mo siya iginalang, pwede ka niyang kasuhan. Kasi naka-uniform siya, naka-kumplito siya ng ano. Sa atin po sa Panginoon, dapat nakakumplito po tayo, full battle po tayo sa pakikipagdigma sa Panginoon. Na ibibigay ng Diyos yan. Salamat sa Panginoon sa napakagandang Sunday school natin kanina. Sabi nga ni Pastora, mahalin mo ang iyong asawa. Diba? Talagang pagplansya mo ng damit, yung mga kailangan mong gawin, umaga pa, nakaprepare na. Diba? Talagang isang kasiyahan din po yun sa mag-asawa. No? Talagang salamat sa Panginoon. Talagang sabi ko nga, malapit na po sa susunod na linggo nga pala, tayo po ay magkakaroon na ng i-dedicate na yung ating mga yung mga leader. Kumbaga nandun yung paspas ng Panginoon. Sa susunod na linggo po, gagawin natin yan. Kaya prepare nyo na yung mga wala pang part. Welcome Brad. Yung wala pang mga part, pwede po kayong humingi kung anong gusto nyong part sa gawain ng Panginoon. Pwedeng, Pastor, ako yung mag-aayos ng bangko kada linggo. Diba? Yung mga ganong ministry. Ako yung magwawalis, Pastor, kada linggo. O di kada
Sabado dito ka para maglinis, mag-ayos. Ba, isang ministry kasi yung nakaraan ng topic po natin ay ministry. At yung po nagpapalakas sa atin. O baka mayroong gusto sa inyo na, Pastor, ako na magbabansya ng damit mo. Pagdating ng Sabado, kukunin ko dyan, paplansyahin ko. O pwede rin na kayo na yung maglaba. Diba? Alam po ninyo bakit ko sinasabi yun? Kasi ang sabi ng Panginoon, ano man ang gawin mo sa lingkod ng Diyos, ay hindi kakalimutan ng Diyos. Ibibigay ng Panginoon. May reward po. Lahat ng ginagawa mo sa lingkod ng Panginoon, may reward yun. May kapalit na reward. Ibibigay ng Panginoon yung reward na gusto mo. Kaya nga yung mga dumidikit sa mga prophet noong una, mabait sa kanila, mabait sila. Sila po yung pinagpapala. Mayroong babae na walang anak. Nagkaanak dahil pinatuloy niya rin si Eliseo sa kanilang isang tsunamita. Pinatuloy niya at nagkaroon ng ano. Kaya nga, kung wala pa kayong ministry, sa linggo po ay tayo ay ipapanalangin yung mga mayroong ministry. Sayang pag wala kayong ministry. Kahit ano man lang, kahit pastor, ako yung taga-ayos ng electric fan. At least nandito ka, nangako sa Panginoon. Pastor, ako yung magwawalis. Pastor, ako yung magdidilig ng bulaklak. Nalalanta na. Ako yung maglalabas niyan tuwing ano. Ako yung mag-aayos niyan. Ako yung maglilinis ng drums. Ako yung, maraming ministry po na pwedeng gawin natin sa kanyang templo. Kasi yun po ay mayroong bayad. Hindi po yun binibigay ng Panginoon ng libre. Lahat po ng gumagawa. Kaya nga sabi ko, kung pwedeng mayroong gustong magplansya ng damit ko, pwede niyong gawin. Kasi hindi naman yan talaga, may bayad po yan. Sabi ng Panginoon, ano mang gawin mo sa lingkod ng Diyos, kahit magbigay ka ng isang basong tubig, hindi yan kalilimutan ng Diyos. Hindi yan kalilimutan ng Panginoon. Nung nakaraan po ang topic natin about ministry. Ngayon po, mga sandata. Sabi ito, mga sandata ang kaloob ng Diyos sa atin. Meron na ba kayo nun? Nakamit niyo na ba yung mga sandata na ibinigay ng Panginoon sa inyo na para kayo ay maging matagumpay? So bago po yun, panoorin muna natin yung isang video ng pakikipaglaban ni Haring David. Ano ba yung sandatang ginamit niya? Kaya siya ay nagtagumpay. Hayaan mong dalhin kita pabalik sa sinaunang Israel, isang panahon ng kaguluhan at kawalang katiyakan. Ang mga Israelita ay nakikipaglaban sa isang matinding labanan laban sa mga Filisteo, isang makapangyarihang kaaway na determinadong wasakin sila. Ang mga Filisteo ay nakatayo sa isang burol, ang mga Israelita naman sa kabila, na may isang malawak na lambak sa pagitan nila. Araw-araw, ramdam ang tensyon sa hangin. Ngunit hindi lang ang mga hukbo ang magkaharap. May isang tao na nagdala ng takot sa puso ng mga Israelita. Si Goliath, isang higanteng mandirigma na may taas na mahigit 9 na talampakan, suot ang makinang na baluting tanso na kumikislap sa ilalim ng araw. Ang kanyang sibat ay napakalaki, na ang dulo nitong bakal ay mas mabigat kaysa kayang buhatin ng karamihan. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw na parang kulog habang lumalapit siya at nagbigay ng nakakapanghilakbot na hamon. Pumili kayo ng lalaking lalaban sa akin. Kapag napatay niya ako, kami ay magiging inyong alipin. Ngunit kung ako ang mananalo, kayo ang maglilingkod sa amin. Sa loob ng 40 araw, araw-araw na nilibak ni Goliath ang mga Israelita. Hinahamon silang lumaban sa kanya. Ngunit walang sino man ang naglakas loob. Takot ang bumalot sa kanilang puso. Sino ang maaaring humarap sa ganitong halimaw? Isang araw, isang batang pastol na nagngangalang David ang dumating sa larangan ng digmaan. Hindi siya naroon upang lumaban. Dumating lang siya upang magdala ng pagkain para sa kanyang mga nakatatandang kapatid na kabilang sa hukbo ng Israel. Ngunit habang naglalakad siya sa kampo, narinig niya ang malakas na tinig ni Goliath na umaalingaw-ngaw sa lambak. Namangha si David. Sino ang taong ito na nangangahas hamakin ang hukbo ng buhay na Diyos? Tanong niya. Pinagtawanan siya ng mga sundalo sapagkat si David ay isa lamang binatilyo. Wala siyang karanasan sa labanan at hindi rin armado. Ngunit sa kanyang puso, nag-aalab ang kanyang tapang. Para sa kanya si Goliath ay hindi lang isang higante. Siya ay isang pagsubok sa pananampalataya ng buong bayan. Dumating sa hari ng Israel si Saul ang balita tungkol sa katapangan ni David. Kaya ipinatawag siya nito. Nang makita siya ni Saul, nag-alinlangan ang hari. Isa ka lamang bata, sabi niya. Paano mo lalabanan ang higanteng ito? Ngunit matibay ang paninindigan ni David. Nakipaglaban na ako sa mga leon at oso,
habang nag-aalaga ng tupa ng aking ama. Iniligtas ako ng Diyos noon at iniligtas niya rin ako ngayon mula sa kamay ng Filisteyong ito. Sa kabila ng pagdududa, pumayag si Saul at inalok siya ng sariling baluti, isang mabigat na tansong baluti at isang malaking espada. Ngunit umiling si David. Hindi ako sanay gumamit ng mga ito, sabi niya. Hindi ko ito kayang gamitin sa laban. Sa halip kumuha siya ng kanyang tungkod, tirador at 5 makinis na bato mula sa isang batis. Ito lamang ang kanyang dala habang siya ay matapang na humakbang papasok sa larangan ng labanan. Nang makita siya ni Goliath, pinagtawanan siya ng higante. Ano ako, aso? Dumarating ka sa akin na may tungkod? Sigaw niya. Lumapit ka at ipapakain ko ang iyong laman sa mga ibon at mababangis na hayop. Ngunit hindi natakot si David. Tumayo siya ng matatag, tumingin sa mata ni Goliath at buong tapang na sumagot. Dumarating ka sa akin na may tabak, sibat at palaso, ngunit ako ay lumalaban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo. Ngayong araw ibibigay ka ng Diyos sa aking mga kamay at malalaman ng buong mundo na may Diyos sa Israel. Nagtagpo ang dalawa, ang napakalaking si Goliath, balot ng mabibigat na baluti, laban sa maliit at masiglang si David, may hawak lamang na tirador at mga bato. Huminga ng malalim si David, kumuha ng isang bato, inilagay ito sa kanyang tirador at pinaikot ito ng may matinding bilis. Humagis ang bato sa hangin, tumama ito ng direkta sa noo ni Goliath. Natigilan ang higante. Nag-atubili siya, bumagsak pa atras at bumagsak sa lupa ng may napakalakas na dagundong. Nabulabog ang mga Filisteo sa kanilang nasaksihan. Mabilis na tumakbo si David patungo kay Goliath, kinuha ang espada ng higante at tinapos siya. Nagsigawan ang mga Israelita sa tagumpay. Nang makita ng mga Filisteo ang kanilang kampyon na bumagsak, nagkagulo sila sa takot at nagsimulang tumakas. Ngunit ang tagumpay ni David ay hindi dahil sa kanyang lakas o kakayahan. Ito ay dahil sa kanyang pananampalataya. Naniniwala siyang gagabayan siya ng Diyos at ang paniniwalang iyon ang nagbigay sa kanya ng tapang na harapin ang hamon na walang sinuman ang naglakas loob na labanan. Ang kwento ni David ay isang paalala sa atin na kahit gaano kaliit ang ating pakiramdam at gaano man kalaki ang hamon na ating kinakaharap, ang pananampalataya at determinasyon ay kayang lampasan ang pinakamalalaking pagsubok. Kaya tatanungin kita, ano ang mga higante na kinakaharap mo ngayon? Ano ang mga laban na tila imposibleng mapagtagumpayan? Tandaan mo ang kwento ni David, ang batang pastol. Pray ng Panginoon, salamat sa naka-inspire na video na yun, no? Na ano bang meron ka ngayon? Ano ba yung hawak-hawak mo? Ano bang hinaharap mong problema na hindi mo matalo-talo at gusto mo nang tapusin? Ano ba yung hawak mo na pwede mong magamit? Tirador ba yan? Ano bang hawak natin? Nakikipaglaban si David hindi dahil sa galing niya, kundi una pumasok sa kanya, sa kanyang puso, sa kanyang isip, na ang Diyos ang kanyang kasama. Na ang Diyos ang kanyang kasama sa kanyang gagawin. Kaya sabi niya, ibibigay ka ng Panginoon sa akin sa araw na ito. Gaano mang kalaki na pinagdadaanan natin na problema, tandaan mo, kaya yan pabagsakin ng Panginoon. Pagkasama mo ang Diyos, kaya yan pabagsakin. Kaya po yung pabagsakin ng Panginoon. Kaya sabi niya sa kanyang salita, sa verse 10, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Si Haring David po, bata pa siya pero nagpakalakas na siya. Habang siya ay nandun sa ilang, siya ay nagtitiwala sa Panginoon. Humaharap din siya sa mga leon, sa mga lions doon, sa mga uso na gustong yung gustong kumagat sa mga tupa na kanyang inaalagaan. Nagpapakatatag siya ron, nagpapakatibay siya. Wala naman sa labanan. Wala siya sa labanan, pero tinuturuan siya ng Panginoon. Tapos sabi, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Prepare siya ng Panginoon doon sa ilang. Doon niya nakilala ang Diyos, na mayroong Diyos siyang kasama. At sabi niya, sino itong lalaking ito na gustong humamon sa mga anak ng Diyos na buhay? Tayo ba, naniniwala ba kayo na ang Diyos ninyo ay buhay? Na ang Diyos natin ay buhay, ang ating pinaglilingkurang Diyos ay may magagawa. Mayroon siyang kapangyarihan na pwede niyang ibigay sa atin para tayo ay magtagumpay. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga kamakapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadiliman, umiira sa sanlibutan ito.
sa mga hukbo ng espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Hindi po tayo nakikipaglaban sa kung kaninong tao. Wala po tayong kalaban kahit sino. Ang kalaban natin yung mga sumisira sa pagkatao ng tao. Kaya dapat po itong magapi natin. Mismo sa ating sarili, pag hindi mo na paglabanan yung mga gawa ng kaaway, pag hindi mo ito alam kung paano mo sususubilin, paano mo gagawin, ikaw ay magtatagumpay. Kailangan po natin ng sandata. Kaya sabi niya dito, kaya gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Sino gusto nitong nakatayo? Matatag pa rin nakatayo. Kahit tayo nakikipaglaban, mananatili tayo nakatayo. Hindi po ito palakihan ng pagkatao natin. Pagkasama natin ng Diyos, magtatagumpay po tayo. Kaya ngayong aking pananampalataya sa Panginoon na maitatayo ang kanyang templo sa lugar na ito, patuloy po akong nagtitiwala sa Panginoon. At ibinibigay ng Panginoon utay-utay na yung kasagutan sa pangangailangan ko. Sabi mo, isang araw, may mag-prepare ng aking gagamitin para sa mensahe. May mag-prepare ng aking sasakyan. May gagawa tulad ni Haring David na mayroong mga tao na gumagawa para sa kanya para maging matagumpay. Isang araw gagawin ng Diyos sa akin ang mga bagay na yan kung paano ko mapapalaki at mapapakilala ang kanyang kaharian dito sa mundong ito. Dahil tayo po ay narito tayo pero tayo po ay namumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Ito po ang extension ng kaharian ng Diyos sa kalangitan. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang pagbawal niyo sa lupa ay pagbabawal sa langit, ngunit ang pahintulutan niyo sa lupa ay pahihintulutan sa langit. Ano bang pananampalatayang meron ka? Bakit hindi mo kayang pabagsakin yung gulayan na nasa iyong harapan? Ano bang sandata meron ka? Bakit sa akin lang nangyayari yung mga bagay na yon? Bakit hindi mo magawa? Ano bang meron kang sandata? Maniwala ka sa Diyos. Ang Diyos po ang siyang sandata na pwede pong magbigay ng tagumpay sa atin. Hindi po tayo, hindi ang ating lakas, hindi ang ating talino, hindi ang ating natapos ng pag-aaral, hindi ang ating sipag. Ang tunay na tagumpay, pagkasama mo ang Diyos. At siya magbibigay ng mga sandata para sa iyo. Ibibigay ng Diyos ang sandata niya, nakakailanganin mo. At ikaw ay magtatagumpay. Salamat sa Panginoon na binubuksan na niya yung mga pangailangan ko na kailangan kong gamitin. Lord, napakabuti mo. Wala po talagang imposible. Pag tayo po ay nagtiwala sa Diyos, ibibigay at ibibigay yan ng Panginoon. Maamis ka na lang. Sabi ko nga, hindi ko hinihingi sa inyo na magbigay kayo ng pera para matayo ang templo ng Diyos. Ang hinihingi ko lang sa inyo, sumama kayong manalangin. Yun ang pinakamalaking ambag natin na magagawa sa templo ng Diyos. Sabi ko nga, para tayo nasa isang bangka. Kung tayong lahat ay nakasakay, pero dalawa lang o tatlo ang sumasagwan, matatagalan tayo. Ay, yung mahirap nakasakay na nakalawit pa ang paa para maging sagaban. Sana po maunawaan ninyo ang gustong ipagawa ng Diyos sa lugar na ito. Hindi po tayo magtatagumpay kung hindi natin kasama ang Diyos. Kahit sa buhay ninyo, tandaan ninyo, pag hindi nyo kasama ang Diyos, ilalampaso kayo ng kaaway. Pagtatawanan kayo, hahabunin kayo, 40 days, hindi kayo makakasagot ng lalaban kayo. Pero may isang taong dumating, binatilyo dumating galing sa ilang at ang lakas ng loob kasi kasama niya ang Diyos. At yung tagumpay niya, tagumpay ng lahat. Sana po maunawaan ninyo ang kasabihan ng Panginoon. Walang imposible sa Diyos.
Sana po lahat tayo ay sumasagwan patungo sa direksyon ng Diyos. Kung hindi ka man sumasagwan, huwag ka nang maging sagabal. Huwag mo nang ilawit ang paa mo para maging sagabal sa tubig sa pagtakbo papunta sa Panginoon. Sumakay ka lang, kasama ka na maliligtas. Ibibigay ng Diyos ang tagumpay pag tayo po ay patuloy na nagtiwala sa Kanya. Magkaroon ka ng ministry, kahit simpleng ministry lang. Tandaan ninyo, yan ang magiging daan ng pagpapala ng Diyos sa inyo. Kahit yung maglinis lang ng isang gilid ng church, pumutol ka lang ng isang sanga ng kahoy na sumasagabal, hindi po yan kakalimutan ng Diyos. Ibibigay yan ng Diyos. Gagamitin ng Diyos ang kanyang kapangyarihan para ikaw ay magtagumpay. Ano bang mga sandata ang gustong ibigay ng Diyos sa atin? Ang sabi po sa verse 14, kaya maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan. Ano po ba ang sinturon? Ang sinturon po ay siya yung nag-a-adjust sa ating mga pantalon. Kahit maluwag yung pantalon mo, magiging tama yan pag mayroong kang sinturon. Kahit hindi mo masusuot mo kasi may sinturon ka. Ang sinturon po, sabi niya, ibigkis mo sa iyong bayawang ang sinturon ng katotohanan. Dapat po nandun yun sa ating katawan, yung katotohanan. Dapat pinangahawakan natin yun. Ano ba ang katotohanan na nababasa mo sa salita ng Diyos? Bakit hindi mo kayang paniwalaan ang kanyang salita pero yung pangako ng politiko pinaniwalaan mo? Amen. Ang sabi ng politiko, pag ako'y nanalo, pasisiminto ko itong lugar nyo, palakpakan ang mga tao. Pag ako'y nanalo, paaralin ko yung mga anak, palakpakan ng mga tao. Pero ang sabi ng Diyos, anak, unahin mo ako, ibibigay ko ang lahat ng kailangan mo. Ayaw ng tao. Isang palatandaan na wala tayong pananampalataya sa Diyos, kaya walang ibinibigay ang Panginoon na sandata para ikaw ay magtagumpay. Para makamit mo yung pangako ng Diyos sa iyo, ikaw ang pumipigil para ikaw ay umangat at umasiso na gustong ibigay ng Diyos sa iyo. Busy ako. Busy ka pero wala kang time maibigay sa Diyos. Tapos, gusto mong humingi sa Panginoon. Sana po maunawaan natin ang kanyang salita. Hindi po ang Panginoon nagsusumbat sa atin. Siya lang ang may pagmamahal na hindi kayang pantayan ng kahit sino pa man. Pero ang tagumpay mo, siya po ang magbibigay. Ang sandata mo, kakailangan ibibigay niya sa iyo. Kung tumatayo ka sa katotohanan, sa kanyang salitang ibibigay sa iyo. Matuto tayong maghigpit ng sinturon ng katotohanan sa buhay natin. Panghawakan natin ang katotohanan na ibinigay ng Diyos. Ang katotohanan po, ang salita ng Diyos, kailanman hindi mababago. Mabago ang lahat, pero ang kanyang salita, hindi mababago kailanman. Dahil sabi niya, mamawala ang langit at ang lupa, ngunit ang kanyang salita, mananatili hanggang wakas. Ano ang pwede mong ipantay at pwede mong maibigay na dahilan para hindi purihin ang Diyos? Huwag na po tayong maniwala sa mga haka-haka. Maniwala po tayo sa salita ng Diyos. Salamat po sa kanyang mga salita na nagbibigay sa atin ng tagumpay. At ang sabi po rito, kaya't maging handa kayo, ibigkis ninyo ang sabaywang ang sinturo ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. Ano po ba yung baluti ng katuwiran? Ang military po, pag nakikipaglaban, mayroon po silang bulletproof na inilalagay sa kanilang dibdib. Pag sila ay binaril mo, hindi sila nasusugatan. Hindi sila nasasaktan.
Kasi meron silang bulletproof na nakalagay sa dibdib. Tayo po, dapat meron tayo nun. Dapat suot-suot natin yun. Yung baluti sa ating dibdib na pag sinabihan ka, anong klase ka? Kung anong sabihin sa'yo, dapat hindi ka tinatalpan. Sinabihan ka lang, ang pangit naman ng buhok mo ngayon. Next week, wala ka na. Hindi ka kursunada ang sayaw mo. Hindi ako. Pag-upo mo kanina, hindi maayos. Hindi ka nakamayan paglabas mo. Next week, ayaw ko na dito. Meron ka bang pananggalang na ginagamit para maprotektahan ang kalooban ng Diyos sa buhay mo? Meron ka bang pananggalang na nakalagay sa dibdib mo? Kung malasibuyas ka na makanti lang, lumuluha na. Sana po maging magpakatibay tayo. Sabi ng kanyang salita sa verse 10, magpakatibay kayo. Ang sabi niya sa verse 10, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang pakapangyarihan. Magpakatibay daw po tayo. Tibayan natin ang ating buhay. Si Pablo po, ilang beses nakulong, ilang beses sinagupit, ilang beses pinahiya. Patuloy na nagtiwala sa Diyos at nagtagumpay. Ikaw, ano bang meron sa dibdib mo na nakapananggalang? Huwag po tayong maging balat sibuyas. Mabilis tayong masaktan. Hindi tayo maitutuwid pag hindi tayo marunong tumanggap. Kaya nga ang puso, sabi ng Panginoon, yung puso natin napakahalaga. Ang puso po natin napakahalaga. Kaya sabi ng Panginoon, papalitan po ng pusong masunurin ang puso niyong masuwayin. Napakahalaga po ng ating puso, balutan po natin ito. Huwag po natin itong bigyan ng pansin yung mga maliliit na bagay. Kung isa po, doon lang tayo nakatuon sa maliit na bagay na ginawa ng kaaway. Kaya masabi ko, yung isang bond paper, pag mayroong maliit na tuntok doon, hindi mo na nakikita yung bond paper. Ang nakikita mo yung maliit na tuntok. Hindi na yung kabutihan ng Diyos. Sana po makita natin ang kabutihan ng Panginoon. Yung pagmamahal ng Diyos na binigay sa atin. Binigyan ka ng lakas ng Panginoon. Magtatagumpay po tayo pag pinanghawakan natin ang kanyang salita. Sabi po sa 15, isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Tayo ba mayroon ba tayong sapatos para... Kasi po kung minsan, tayo ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Pero tayo po ang unang nasasaktan at ayaw mo nang magpatuloy. Kasi hindi ka nagsasapatos. Lumakad ka, pupunta ko lang kaya dito, wala kang sapatos. Sasakit ang paa mo. Baka hindi ka na makabalik sa church. Sakit ng paa mo. Dapat po mayroong sapin. Yung iba naman, kasi mayroong ang kalyo. Yung sa bukid, kaya hindi na nagsasapatos. Pero bakit sinabi ng Panginoon na magsapatos tayo? Isuot natin yun. Na maging handa tayo. Malapit na po tayong mag-go. Malapit na po tayong pumasok dun sa lugar na pinapupuntahan sa atin ng Panginoon. Hindi nyo napapansin na palalim ng palalim, patindi ng patindi na ang ating napapakinggan mensahe ng Panginoon. Inilalagay na tayo ng Panginoon, i-prepare na tayo ng Panginoon na kung saan tayo gagamitin ng Diyos. Amen. Ibibigay na rin po ng Panginoon yung kailangan natin. Amen. Ibibigay na ng Diyos. Amen. Salamat sa Panginoon. Isang araw, bago kayo pupunta dito sa church, magpapagawa tayo ng isang magandang siya o parlor, magpapaganda muna kayo doon bago kayo pupunta dito. Dadaan kayo ron, meron tayo ron ang tawag yun, yung nagsusuot ng mga fashion designer ba yan, yung
susuotan ka nila bago ka dadaan doon. Kasi pupunta ka sa templo ng Diyos na napakaganda ng ayos mo. Dahil banal ang iyong kakausapin. Ang templo ng Diyos ay dapat natin respetuhin, igalang. Pagpasok mo ron, yung kabutihan, yung pagmamahal ng Panginoon nararamdaman mo. Kasi dadaan ka muna doon sa labas. Malaki na yung ating templo na pinagawa ng Panginoon sa lugar na ito. Mayroong beauties o mga magandang area dyan. May babae, may lalaki. Dadaan kayo doon. Bago kayo papasok. Bakit po sinasabi yun? Dapat po magpakalinis mga tao. Amen. Pagdating ng Sabado, huwag ka munang tuwawa. Sikapin mong huwag magalit. Sikapin mo na, Lord, ayaw kong magalit kasi bukas nakaprepare ako. Lalo tigit kung ikaw ay may ministry, ikaw ay aawit, ikaw ay sasayaw. Huwag na huwag mong bibigyan ng panahon o pagkakataon ng kalaban na ikaw ay magalit. Kasi gagamitin niya ng kalaban sa iyo. Kahit hindi plansyahin ang damit mo, suotin mo lang. Huwag kang mag-react. Kahit hindi ka pansinin, huwag kang mag-react. Dahil gagamitin niya ng kaaway sa iyo. Sikapin natin na magawa natin yung paglilinis sa ating mga sarili. Salamat po sa Panginoon. Maging handa po tayo. Ang sabi sa verse 16, lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng diabo. Ito po palang pananampalataya, ito yung papatay sa mga palaso na itinatarget sa atin ng kalaban. Kaya nga, dapat meron tayong baluti sa ating dibdib. Dahil pili tayong sipatin mga kalaban. Sabi ng Panginoon, yung pananampalataya. Alam mo, ang may pananampalatayang tao, sabi nga ng Panginoon, kung mayroon kang pananampalatayang sinlaki ng butil ng mustasa, pili mong ilipat yung bundok sa dagat. Kung may pananampalataya tayo, hindi ka bibigan, hindi ka gigiwang, hindi ka manghihina ang iyong spiritual. Nanghihina ang ating physical, pero ang ating spiritual, huwag na huwag mong kakayaan na ito ay mahina. Lagi mo itong bigyan ng pagkain. Ang sabi niya nito, na siyang papatay sa lahat ng maliliyab na palaso ng diablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Isuot daw po ang helmet ng kaligtasan. Napakahalaga po ang ating kaisipan. Kaya nga dito nabubuo ang lahat sa ating kaisipan. Pag hindi po ito naprotektahan ng ating ulo, kaya kayo iba, pag nakumatos, wala na eh. Wala nang pakinabang. Wala na. Pababa, wala na lahat. Diba? Hindi na sila nakakagalaw. Kasi yung kanilang isip ay wala na eh. Hindi na. Kasi yun yung nag-uutos. Kaya sabi ng Panginoon, isuot mo yung helmet ng kaligtasan. Ano yung helmet na yun? Dapat po, ang pagsuot nun, yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Yun po yung helmet ng ating kaisipan. Pag ikaw ay nagbabasa ng salita ng Panginoon, maaalagaan ang iyong kaisipan. Hindi ito matutorture, hindi ito makakaisip ng hindi maganda, hindi ito makakaisip ng mga negatibong bagay. Kung minsan iniisip natin, malabo namang mangyari yan. Kaya, yung iniisip mo na hindi mangyayari, dapat doon ka maging positive. Kasi alam mo hindi mo kaya, pero kaya ng Diyos. Lagi mong tatandaan, habang nabubuhay ka, may problema ka. Pero ilagay mo sa isip mo, mayroon tayong Diyos na kayang gawin ang lahat ng bagay. Kaya mong tanggalin anumang problema meron ka. Mayroon tayong Diyos na nakahandang magpupig sa atin, mag-ingat sa atin. Ang sabi niya rito, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ito po ay matalas. Kaya nga ang salita ng Diyos ay, sabi dito sa
na ito ay parang itak na magkabilay talim. Matalas, tumatagos hanggang sa kaibuturan ng iyong puso, hanggang sa iyong kaluluwa, sa kasukasuan sa mga buto. Tumatagos po yan sa yung laman ng buto, ang tawag dyan. Bone marrow, yung ilalim niya. Tumatagos yan. Kaya nga, anumang hirap, isama ang iyong kaibigan o ang iyong asawa, patuloy ka lang manalangin. Isang araw, makakasama mo. Amen. Huwag mong susubuan. Huwag kang susuko. Kasama mo ang Diyos. Amen. Magtatagumpay ka. Alam mo kung bakit kailangan mong ipag-pray ang iyong pamilya? Napakasarap po pagkasama mo ang iyong pamilya. Amen. Kasama mo ang naglilingkod sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Ang sabi po sa itin, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Manalangin daw tayo sa lahat ng pagkakataon. Lagi kayong maging handa sa patuloy na ipanalangin ang lahat ng hiniran ng Diyos. Ipinapanalangin niyo ba ako? Amen. Sino dito yung isinasali man lang si pastor sa pananalangin? Amen. Kailangan ko rin po yun. Kailangan ko rin po yun. Amen. Alam po ninyo, pag ang leader ay nanghina, hindi lang po ako ang nanghihina. Lahat po tayo. Napakahalaga po na tayo ay nagkakaroon ng connection sa bawat isa. Amen. Kasi ako, araw-araw ko kayong pinapanalangin. Araw-araw ko kayong pinapanalangin. Naingatan kayo ng Panginoon. Amen. Napakasarap po magtiwala sa Panginoon. Ang sabi po sa Lucas chapter 1 verse 37, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Ibig sabihin, lahat ng bagay kaya pong gawin ng Panginoon. Amen. Wala daw bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Lahat ay kaya niyang gawin. So pag tayo nagtiwala sa Panginoon, magagawa ito ng Diyos sa atin. Yung mga bagay na hindi natin kayang gawin, kaya po niyang gawin. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Dati naman, ang pananalangin dito lang, ngayon nakalabas na tayo sa puerto. At ang inilalagay ng Panginoon sa atin ay buong Palawan na. After dito, lalarga na tayo buong Palawan. Malamang si Ata ng ating driver. Amen. Kasi, bakit siya ay pinapupunta ng Panginoon sa mga bayan-bayan para alam na niya yung daan? Bakit siya ay nilalagay sa mga area na kung saan-saan malusot niya? Mayroon po preparasyon ng Diyos na hindi mo alam. Amen. Malalaman mo na lang pag nangyayari na. Nilagay ng Panginoon na tayo ay mananalangin sa buong Palawan. At pagkatapos nito, tayo ay mananalangin sa mga ibang lalawigan. Sa Bisaya, sa Luzon, sa Mindanao, tayo po ay pupunta at mananalangin. At alam nyo, pag nangyari yan, milyonaryo na kayo. Amen. Hindi magkukulang ang Diyos ng pangailangan natin. Amen. Sino magpe-finance pag tayo nagbiyahe? Siyempre kayo. Tayo. Mananalangin tayo sa buong Pilipinas. Bibili muna tayo ng magandang gamit. Kasi pag-start natin, kailangan naka-video. Na para pagdating ng panahon, after 10 years, kada anniversary ilalabas yung history, sino ba yung kasamang nanalangin sa buong Pilipinas. Amen. After 20 years, 50 years, 100 years, nandyan pa yung video, nakikita ng mga bagong sibol ng mga bata. Buong Pilipinas, nagalugad natin para itaas ang pangalan ng Panginoon Jesus. Ganun po ang ating pananaw. Ang Diyos po ang magbibigay niyan, hindi po tayo o hindi ako. Pero pasalamat tayo pag ginamit ka ng Diyos. Pasalamat tayo pag ginamit tayo ng Panginoon. Na isang araw, alam mo na, amis ako, sabi ko, baka nga si Atan makasakay pa ng yati.
Kasi pupunta rin tayo sa mga isla-isla eh. Sino yung aming tour guide doon? Pag nanalangin kami sa mga isla, iniisip ko si Dandan pwede eh. Kasi si Dandan, naiikot-ikot na niya yung mga area na mga ano. Kaya sabi ko dapat may mag-aral sa atin ng marine, anong tawag marine engineer pa yan? Yung sa dagat, tsaka yung Maritime. yung piloto sa dagat. Kasi bibili tayo ng yate. Para tayo yung mananalangin. Para natin ang Panginoon. Para maikot natin doon. No? Sabi ko, Lord, meron na kami sasakyan. Sa lupa, marami na. Kasi dadagdagan pa ni Lord yung sasakyan ni Liway. Magkakaroon pa siya ng van. Kasi kailangan na ng Panginoon. Ipapanalangin natin ang buong Pilipinas. Ipakikilala natin ang Diyos. Amen. Tandaan ninyo, pag pinakikilala niyo ang Panginoon, ipakikilala rin kayo ng Diyos. Sabi ng Panginoon, pag ako'y kinahiya niyo sa karamihan, ikahihiya ko rin kayo. Pero pag siya ay ating inahayag sa mga tao, ipakikita ng Diyos ang tagumpay ng buhay niyo. Sabi ko nga, huwag na kayong magsalita. Hayaan niyo ang gawa ninyo. Hayaan niyo ang Diyos ang magsalita sa ginagawa ninyo. Na isang araw, nagawa mo na yung pinagagawa ng Diyos at nagtagumpay ka. Isang araw, sasabihin ng tao, gusto ko rin sambahin ng Diyos na. Sabi ng mga tao, gusto ko rin sumamba sa Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. Sa Diyos ni Daniel. Kasi siya ang tunay na Diyos. Ang sabi ng mahal na hari, walang ibang sasambahin kundi ang Diyos niya. Isang araw, mapapakinggan niyo yun sa inyong mga kakilala na sasama siya sa inyo. Kasi tunay ang Diyos yung pinagdirin ko. Lahat po ay kayang gawin ng Panginoon. Magtiwala lang tayo. Mayroong kang sandata na binigay ng Diyos sa iyo. Ano ba yung sandatang yun? Alam ko meron tayo. Bawat isa. Salamat po sa kanyang mga salita. Amen. Tayo po yung manalangin. Father God, salamat po Ama sa iyong mga salita sa umaga ito. Pagpalain mo yung mga anak Panginoon. Magawa po namin ang iyong pinagagawa sa amin. Lord. Salamat po Ama. Basbasan mo Panginoon ang iyong mga anak at kami po yung magtagumpay sa lahat ng iyong pinagagawa. Lord, po aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you.